Sa video ito ay maglalagay tayo at ire-review na rin natin itong nabili natin online na winglet side mirror na universal at pwede sa iba't ibang motor. Turo na rin natin kung paano yung pag-install nito at kung okay ba siya para sa ating ADV. Magandang hapon po sa inyo, Moto Arc here, at nasa harapan natin ngayon si Scar, ang ating ADV 160 at unang content po natin sa kanya ngayong taon. So upgrade po tayo ng side mirror para sa kanya. So marami na tayong na-review na side mirror para sa click natin, pero this time para sa ADV naman, kasi hindi po sumaswak yung mga nilalagay natin na pang click. Tulad na lang nito, okay siya kay Scarlett, itong Ducati style, galing pa to kay Scarlett Maganda naman siya, okay, visible, medyo patulis, nakikita mo pa yung banda dito sa dulo. Ang kaso lang, sumasayad siya dito. Yun, tama. So hindi ko natutodong ikot yung manibela dahil tumatama. Kaya naman naganap ako online. Ayun, tama. Naganap ako online ng maganda or yung ginagamit nila sa ADV. At ito yung nakita ko na most used or binibili talaga nila. Maglalagay ako ng link niyan. Ito po yung parang winglet type. Hindi siya winglet talaga kasi malaki siya eh. Pag winglet, ibig sabihin maliit eh. Malaking type siya na winglet. Hindi ko sure kung ano yung tawag. Walang pangalan eh. Basta yun, winglet type na lang. At yung kagandahan sa kanya, manipis yung stem. So parang invisible siya sa malayo, no? Tapos biglang may side mirror sa dulo. By the way, after ko mag-edit, habang nag-scroll ako, nakita ko na pwede rin pala siya sa iba't ibang motor tulad ng Click, ng Rider, kahit nga X-Max, tsaka mga N-Max, Aerox. Universal siya, so babagay din pala siya sa iba't ibang mga motor. So pwede nyo rin lagay sa unit nyo kung matipuhan nyo tong side mirror na to. Natutupi siya guys, natutupi. Ayan, paano ba yung tupi? Ayan, hindi siya 360 eh. Ayan, natutupi siya. Tapos, ayun, kung gusto yung mag-montage, gusto yung nagmumukhang may pakpak yung nyo, ayun, tupi nyo, montage. Pero syempre, pag ginagamit nyo yung motor, kailangan, yan, nakataas. Diba? Alloy type po ito guys. Wala naman matibay. Nung unang kita ko, parang sabi ko, nipis naman masyado. Pero hinawakan ko, kinatok ko, matigas. Alloy naman siya, based sa description. Tsaka base sa natin, pakiramdam, matibay naman siya, hindi ko siya nababalik ko. Ayan. So, goods yung mga ganito. Ginagamit din to sa mga mga ganitong type sa mga big bike. Kasi sobrang bibilis nila, no? So, kailangan nila ng, parang manipis na side mirror para natutupi. Or, kapag nagsosobrang bilis sila, natutupi nila yung side mirror na parang ganyan. So, parang racing style siya. Ayan, sa mga big bike lang, ginaganyan nila. Para yung flow ng hangin, dire-diretso, hindi naapektuhan yung side mirror. So ayan, ganda niya. Tapos yung design niya sa likod, may mga parang fins dito. Tapos linis lang niya tignan, no? Ang nipis lang niya tignan, pero alloy yan guys. Matibay naman siya, na-assure kung hindi naman agad mapuputol yan. Di bali na lang kung babaliin niya talaga, no? So hindi ko pa nalalagay, pero excited na akong ilagay kasi ganda niya tignan. Manipis lang also. Hindi siya katulad nito na medyo makapal. Though okay naman siya nung una para sa akin. Kaso nakakapalan na talaga ako dito. Ang laki ng stem niya dito. Ayan. Kasama yan sa side mirror natin sa Ducati eh. So itong malinis lang tignan. Also, pag nalagay natin to, medyo bababa yung domino switch. Yun pa yung isa sana gustuhan ko dito. So titignan nyo yung base ng side mirror natin. Makapal. Ayan o, ang kapal, diba? Ito yung side mirror natin, Ducati. So, gusto ko kasi magkaroon ng maliit na clearance to kasi parang, alam niyo, lumulutang tong na to. Domino switch. So, pag nilagay natin to, medyo, ito ipapailalim natin. Tapos, ito iangat. Tapos, yung nagustuhan ko pa dito, meron siyang takip. May takip ito eh. Ayan, may dalawa siyang takip. So, kapag pasok natin ng tornilyo dito, is matatakpan natin siya. So, hindi po naka-expose yung mga tornilyo kagaya nito. Ayan, nakasil po siya. Pangit kasi tingnan, no? Ayan, napapangitan na rin ako. So, may mga libre naman siyang tornilyo. 4 to. So, ayan. Sukatin nyo na lang. 4 talaga yung pinapadala kasi yung iba inverted. Paikot-ikot. Or baliktad yung ikot. So, yun. Okay to. Tapos may libre pang
Allen key. Pero yung Allen key para dito sa malaki, ayan, kuha na lang tayo sa tools. Sabihin ko na lang yung size sa inyo, pero yung regular size sa ito 6'8" pero check ko na lang. Pero pwede naman natin magamit to, check na lang din natin. Pero yun, matatakpan natin siya, malinis siya, tignan. So yan, dito so ipakita ko na sa inyo paano yung itsura niya kapag nalagay na. So yun, lagay na natin guys. Tatanggalin ko lang tong Ducati style natin. Gamit lang tayo ng Allen key para matanggal yan. Ayun, yung sukat nito 6mm Allen wrench or Allen key, 6 ba yan? 6. So para dito sa Allen bolts natin kabilaan. So sa mga tools, kapag nagdi-DIY kayo, mahilig kayo mag-DIY, magsalpak ng kung ano-anong accessories, okay itong ganitong tool set. So maglalagay din ako ng link niyan. Also itong nabili po natin na winglet side mirror. Ilalagay ko po yung link. Actually, marami ko nakita, nasa 500 pesos sila. Pero yung nabilhan ko, mas mura na, nasa 350 lang. So nung dumating sa akin, tuwang-tuwa ako kasi hindi naman siya scam. So ilalagay ko yung link kung saan yung napagbilan ko na nasa 350 lang more or less para makatipid din kayo guys. Pero yun, yung 500 tsaka yung 350, same na same lang sila guys. So nasa seller lang talaga kung magkano yung ipapatong nila. So ayan, natanggal na natin yung Ducati style. Tapos yung tornilyo niya, ito siya. So kakasya naman siya doon sa dito, sa winglet natin. Asan ba yung ilalagay natin? Itong kabila. So kasya naman siya, ito pala. Kasya naman siya, pasok naman siya guys. Ayan, pasok na pasok. Tapos may katulad din naman siya dito sa ano natin nabili. So ito, pwede rin natin magamit. Kayo nang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin dyan. So yung ano natin, kung makikita nyo, bumaba yung clearance from ganyan, bumaba. Kasi ito, naputol ko to nung kinakabit ko yung Ducati style noon. Dati pa putol to. Iniipit ko na lang siya. Nasaan ba yung putol niya? Iniipit ko na lang siya. So reminder lang din sa mga naglalagay ng side mirror. Ingat kayo sa pag-overtight or sa paghigpit, baka ma-overtight. Dahil possible, masira yung mga domino switch ninyo. Makunat itong mga to eh. Malambot lang. Ayun naman napuputol kapag na-overtight ninyo. Yep. So ito, siguro repercussion pero tinatamad pa ako. Patong na muna natin, hindi naman siya natatanggal. Basta maayos lang yung pagkakalagay. So bumaba naman yung clearance. From kanina sobrang taas eh. Pero gusto ko sana mas mababa pa dyan eh. Pero soon hanap tayo ng adapter na mas maliit dito. Para swak lang dito sa ibabaw nitong brake brake cylinder liquid yun na yun. So ayan ako, bago ko ilagay yung thread natin or yung bolts po natin. May dalawang option ako. Minsan naglalagay ako ng Teflon or Teflon. Tapos isa kong option is thread locker. So nilalagay yung Teflon kapag medyo maluwag na yung thread dito sa adapter. Naglalagay naman ng thread lock kapag bago yung tornilyo. So dahil medyo masikip pa yan, hindi ko naman kailangan ng Teflon dyan. So papatak lang ako ng konti para hindi po siya gumalaw-galaw. Also ang ayoko rin na naiikot-ikot siya suddenly kapag natamaan. So lagay lang tayo ng konti. Konting-konti lang. Ayan dito. Dot lang. So yung gamit ko is 243. Parang medium lang to. Hindi siya sobrang dikit, semi lang siya. Kasi yung 246 or 7 nata yun. Yun yung pang permanent. Tas 242 yung light lang. So ito medium lang. So hindi naman siya magiging permanent. Para lang hindi siya magalaw in case man matamaan. And so sa paglalagay din, yung ikot nito, yung higpit is counterclockwise siya. Baligtad siya So ewan ko ba't baligtaran yung mga tornilyuan natin dyan. So pinosisyon lang natin to ng maayos. Tapos sa posisyon po ng winglet natin, ng side mirror, and naka 90 degrees ito. So inalign ko po itong throttle tsaka ito kasi pangit naman tignan kung medyo tabingi siya So ipapantay ko na lang na ganyan. Sa visibility palagay ko goods naman siya. Ayan, pantayin lang natin. Ayan, goods naman siya. Okay naman, hindi naman siya masyadong malayo or sobra. Sakto lang kasi sa Ducati natin. Isang by Ducati. Sobra din to. Napaka-sobra rin na ganyan. So okay lang na sobra lang ng konti. Huwag lang yung sobrang haba nito. Or nakapasobra talaga kasi prone matamaan. So ganyan, sakto lang para ito kasing maliit na to, nakakatulong siya sa akin para makita pa yung mga
konting detalye sa likod ko. Itong mga may paganyan-ganyan. Goods yan. Pangit kasi pag kwadrado lang na ganyan. So yun, higpitan natin. Counterclockwise yung higpit. Tapos takpan natin. So yun, nalagay na. Swak na swak. So ganyan yung itsura niya kapag nakatupi. Ayun o. Para tayo magre-racing. Oh, di ba? Angas. Ang ganda oh. Ang ganda niya. So sumabay yung design, yung pagka-aggressive ng design niya sa design nitong motor. Siyempre, tatayo natin yan. Hindi tayo kamote. Iyan. Ganda. Ganda pa rin niya. Diba? So, pag nandito tayo sa POV na to, naiikot lang natin siya vertically. Tama ba? Vertically. Pero, hindi natin siya maiikot na horizontally or pagilid. Ayan. Pero, goods lang naman. Palagay ko, kita naman natin. If ever man hindi nyo nakita, dito na kayo mag-a-adjust nun. So medyo ilalapit nyo. Pero palagay ko sakto lang to, no? Or usog pa natin banda dito. Kasi yung reference natin, inan lang natin, pinantay natin to. Pero check natin sa kalsada mamaya. Check na lang natin. So lagay muna natin tong takip. Tong takip niya, rubber siya oh. So hindi naman siguro agad masira to. Actually, malaki siya ng konti. Kailangan mo siyang isiksik para sumwak. Pero yun, sakto lang naman pala. Alright. Di ba linis tignan pag hindi kita yung tornilyo compared sa kanina? Linis. Ganda. So, mamaya ako nang kaibigyan ng montage. Lagay lang din natin yung kabila. So, yan. Itong kabila naman, yung luwag niya, counterclockwise. So, clockwise yung higpit. Magkaiba talaga ng mundo yung dalawang side mirror na to eh. Iyon. So for reference ayan, lagpas din itong Ducati style side mirror natin oh. Dito sa bar end. Same dito. So goods lang din sa akin yung ganyan. Palagay ko sa laki naman, lamang itong Ducati style side mirror compared dito sa winglet. At saka ito, ang kapal niya oh. Itong nipis lang. 'Di ba? So nakadagdag din ng konting weight to. May tubig pa nga oh, lumalabas. Napapasukan ng tubig. So yun, good choice naman tayo dito. Mamaya check natin kung good siya sa kalsada. So lagay lang natin tong isa. Patong lang natin to. Tapos gamitin natin yung isang libreng tornilyo. Lagyan lang natin ng konti yan. Patong natin. Align lang natin dun sa kabila. Make sure na pantay sila yung dun sa kabila. Tapos sa pagigpit, clockwise. Yung naigpitan na. So align na siya dun sa kabila. Nahiya ka pa Ito, may Allen key siya, libreng Allen key. Ito, sa libre niyang Allen key. Dito yung panghigpit niya. Pero ano naman siya, no? Tawag dito. Medyo matigas naman. So, hindi ko na siguro higpitan to. Check ko na lang kung magbabibrate to. Halimbawa, mabilis na tayo. Check ko kung gumagalaw siya. Mabibrate, mga ganon. Check natin mamaya. So yan, lagay ko lang to. Rubber siya, no? Pero palagay ko hindi naman siya agad masisira. Kasi matigas naman siya na rubber. Yun, swak na swak. Pak. Alright. Bigyan ko muna kayo ng montage bago natin i-review sa kalsada. So yun, may problema lang tayo guys. Kasi nung nililoko ko, tumatama din siya dito. Pero kapag binaba natin, or tinaas natin itong visor natin, nakababa siya ngayon eh. Pag tinaas naman natin, ayan, tinaas ko siya. Hindi siya tumatama, malayo. Pero, gayon pa man, tumatama pa rin, katulad ng Ducati style. Pero yun, ito na yung i-stay natin dito. Hindi ko na ibabalik yung Ducati style kasi mas maporma, mas maganda. Yung problema ko na lang dito, ito kasi balak ko rin palitan yung medyo short stem siya. Or short yung dating. Yung parang, alam nyo na yun, lalagay ko lang din yung link. Parating pa lang sa akin. Medyo malapad siya pero hindi siya mahaba.
Di ko kasi masyadong trip to kasi na-try ko siyang i-experiment nung one time. Parang diretso sa ulo ko yung hangin. So inisip ko kung medyo liliitan natin to ng konti sa maliit na visor, sa bandang dibdib or leeg lang yung tama. Medyo mabigat kasi sa ulo, parang yung tama nito eh. Ayun, base lang sa pakiramdam ko, personal experience. Tinignan ko kasi yung purpose nito eh. Pero yun, siguro gawa tayo ng buot na video dun. Ayun, so far so good. Ayan, ox naman yung itsura niya. Tumatama nga lang pag nakababa yung visor. Pero check naman natin sa kalsada. Ayan, nandito na po tayo sa kalsada. At about po sa view niya, medyo inusog ko pa ng konti paharap. So hindi na siya pantay dito, parallel dito sa hand grip po natin. So if maglalagay man kayo, usog nyo sa harap para makita ninyo yung likod. Kanina kasi hindi kita. Pero yun, ang wide ng kita natin sa kanya. Oh. Ayan, na-set up natin ng maayos. Kitang kita yung likod. So yan, sa view natin, point of view, ganyan siya. Ang napansin ko lang dito, nung umandar yung engine po natin, may vibration siya ng konti. Siguro dahil manipis ng konti stem. Siguro nasa mga 5% yung vibration niya. Hindi naman siya todong ma-vibrate talaga. Ayan o, may konting vibration. Pero pag umandar na tayo, lalo na pag pa lang, parang kada, nawawala naman yung vibration niya. Pero yon sa kita, all goods. Masabi kong mga 9/10 to. 9/10 yung kita natin sa likod. Kitang-kita yung sa likod. Vibration, may konting vibration lang. Then pag umaandar tayo, ayan, pakita ko sa inyo pag umaandar. Ayan, dito tayo sa may kalsada. Kitang-kita yung likod, oh. Kitang-kita yung likod. Ayan, pati dito sa side na to, kitang-kita siya. So all goods. Try natin umarangkada ng mabilis kung magiging ma-vibrate siya or kung okay goods pa rin siya. So yun, kapag medyo mabilis na tayo, hindi naman siya tumutuklap or tumutupi, no? Tapos stable naman siya, hindi naman siya sobrang vibrate. May konting vibration lang, pero all goods naman kasi visible pa rin naman yung nasa likod po natin. Para sa akin, all goods tong side mirror na to. Tumatama lang talaga siya dito kapag nakababa yung visor. Pero yun, sa kita, sa look, sa angas, all good siya. Kitang-kita natin yung likod. By the way, hindi siya blue lens. Hindi po siya naka-zoom. Real time po yung nakikita natin. Real time ba yung tawag doon? Basta yun, all goods po siya. Kitang-kita yung likod. So, reliable po itong side mirror na to. Ilalagay ko po yung link sa description po natin. Well lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Winglet side mirror style para sa ating mga ADV. Ganda oh. Angas. Bye-bye.